musika. Pagod ka na ba sa paggising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa masakit na pulikat sa binti? O hirap sa paninigas ng mga kalamnan na nagpapahirap sa paggalaw? May magandang balita. Di ba yung mga pagkain tayo mapaparelax sa mga kalamnan? Magpasigla ng sirkulasyon at pigilan ng pulikat bago pa man ito magsimula. Sa video ngayon, ibubunyak namin ang top 3 na superfoods na tumutulong sa mga senior na maiwasan ng pulikat. Panatilihing malakas ang mga kalamnan at mapanatili ang mas magandang mobility. Kaya manatili kayo dahil hindi nyo gustong malampasan ang mga life-changing na nutrition tips na ito. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung saan kayo sumasama sa akin ngayon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong. Okay, simulan na natin. Unang pagkain, itlog. Sa maraming nutrient-rich na pagkain na sumusuporta sa kalusugan ng kalamnan, nangingibabaw ang itlog bilang isang powerhouse ng mahahalagang bitamina at mineral. Pero paano nga ba nakakatulong ang itlog sa pulikat sa binti ng mga matatanda? Sabay-sabay nating alamin. Ang pagkapagod ng kalamnan ay isang pangunahing sanhi ng pulikat at ang ay may maliga para sa pag-aayos at pagpanatili ng kalamnan. Ang mga matatanda ay madalas makaranas ng age-related muscle loss, sarcopenia na nagpapataas ng tsansa ng pulikat at panghihina. Ang itlog ay isang kompletong pinagmumulan ng protina. Ibig sabihin ay naglalaman ito ng lahat ng siyam na essential amino acids. Ang isang malaking itlog ay nagbibigay ng 6 na gramo ng high-quality protein na tumutulong sa pagbuo muli ng muscle fibers, pagbawas ng pagkapagod ng kalamnaan at pagpapahusay sa efficiency ng muscle contraction na nagpapabawas sa dalas ng pulikat. Ang pag-include ng itlog sa diet ay sumusuporta sa lakas at endurance ng kalamnan na nagpapababa sa posibilidad ng masakit na pulikat. Paano nakakatulong ang vitamin D sa itlog sa calcium absorption at muscle function? Ang vitamin D ay critical para sa calcium absorption at muscle contraction. Kung kulang sa vitamin D, maaaring magkaroon ng muscle weakness, pulikat at maging chronic pain. Ipinakikita ng pananaliksik na ang mga matatandang kulang sa vitamin D ay mas madalas at mas malala ang pulikat sa binti. Ang pula ng itlog ay natural na naglalaman ng vitamin D na sumusuporta sa kalusugan ng buto at kalamnan. Bagamtang exposure sa sikat ng araw ang pinakamahusay na paraan para makagawa ng vitamin D. Maraming matatanda ang mas kaunting oras sa labas kaya mahalaga ang dietary sources. Ang pagkain ng itlog ay makakatulong sa mga matatanda na mapanatili ang optimal na vitamin D levels na nagpapababa sa tiyansa ng pulikat. Pwede bang regular na pagkain ng itlog ang makaiwas sa vitamin deficiency-related muscle cramps? Oo, ngunit ang diet lamang ay maaaring hindi sapat. Ang isang itlog ay naglalaman ng mga 40 IU ng vitamin D, samantalang ang daily recommended intake para sa mga matatanda ay hanggang 1,000 IU. Para mapakinabangan ang vitamin D intake, maaaring isama ng mga matatanda ang itlog sa fortified dairy products, gatas, yogurt o fatty fish, salmon, sardinas. Isalang-alang ang vitamin D, supplement kung mababa ang levels at maglaan ang oras sa labas para sa natural na vitamin D synthesis. Habang ang itlog ay nakakatulong sa vitamin D intake, ang pagsasama nito sa iba pang pinagmumulan ay mas nagpapatibay sa kalusugan ng kalamnan at buto na nagpapabawas sa pulikat. Ang vitamin B12 ay direktang papel sa nerve function. Kapag mababa ang levels nito, nagiging impaired ang nerve signals na nagdudulot ng muscle spasms, pangingimi at pulikat. Ang itlog ay nakakatulong sa pagprotekta ng nerve health sa pamamagitan ng pagbibigay ng B12 at choline na magkasamang sumusuporta sa nerve insulation, may sheath protection, nagpapahusay sa komunikasyon sa pagitan ng mga kalamnan at nerves at tinitiyak ang maayos na contraction at relaxation na pumipigil sa neuropathy-related cramps na karaniwan sa mga diabetic at matatanda. Ang regular na pagkain ng itlog ay sumusuporta sa nerve integrity na tumutulong sa pagbawas ng maling signal na nagdudulot ng pulikat. Mas madaling kapitan ba ng pulikat ang mga matatanda kung mababa ang B12 levels at paano makakatulong ang itlog? Oo, mas vulnerable ang mga matatanda sa B12 deficiency dahil sa reduced stomach acid production na naglilimita sa B12 absorption. Common na gamot tulad ng metformin o acid reflux drugs na nagpapabawas ng B12 levels at mas mababang intake ng animal-based foods dahil sa dietary restrictions.
Ang kakulangan sa B12 ay maaaring magdulot ng madalas na pulikat at panghihina, nerve damage na nagdudulot ng pakiramdam na parang may sunog, nananakit o nangangalay at anemia na nagpapababa ng oxygen supply sa mga kalamnan. Ang itlog ay isang senior, friendly na pinagmumulan ng B12. Madaling tunawin at isang simpleng paraan para maiwasan ang deficiencies na nagdudulot ng pulikat. Habang ang karne, isda at dairy ay mahusay na pinagmumula ng B12, ang itlog ay nagbibigay ng mas mababang fat alternative sa red meat. Mas madaling tunawin para sa mga matatandang mahina ang digestion at isang masustansyang kombinasyon ng protina at bitamina, hindi lamang B12. Ilang itlog kada linggo ang dapat kainin ng mga matatanda para suportahan ang muscle health ng hindi nag-aalala sa kolesterol? Kinukumpirma ng pananaliksik na ang moderate egg consumption, 6 hanggang 7 itlog kada linggo, ay ligtas para sa karamihan at hindi gaanong nakakaapekto sa cholesterol levels ng malulusog na matatanda. Para sa may heart conditions o high cholesterol, mainam na kumonsulta sa doktor, ngunit ang pagpapalit ng processed meat sa itlog ay maaari pa ring maging heart healthy choice. Pwede bang mabawasan ng itlog ang nocturnal leg cramps sa mga matatanda? Oo. Ang nocturnal leg cramps ay madalas na may kaugnayan sa mahinang muscle recovery, electrolyte imbalances at nerve dysfunction. Dahil ang itlog ay nagbibigay ng proteina para sa muscle repair, B12 para sa nerve protection, vitamin D at calcium para sa muscle function. Ang pag-include ng itlog sa hapunan o almusal ay makakatulong sa pagbalanse ng nutrients at suportahan ang overnight muscle recovery na nagpapabawas ng pulikat sa gabi. Ang ilang matatanda ay maaaring kailangang i-adjust ang kanilang egg intake batay sa health conditions. Ang may kidney disease ay maaaring kailangang limitahan ang protein intake. Kumonsulta sa doktor. Ang may high cholesterol ay maaaring kumain ng puti ng itlog imbes na buong itlog. Ang mga diabetic ay dapat isama ang itlog sa fiber-rich foods, gulay, whole grains para sa mas magandang blood sugar control. Para sa karamihan ng matatanda, ang itlog ay isang lubhang kapakipakinabang na pagkain na sumusuporta sa kalamnan, nerve at pangkalahatang kalusugan. Para sa mas malaking benepisyo, dapat gawin ng mga matatanda ang mga sumusunod. Kumain ng itlog ng regular 6 hanggang 7 kada linggo. Isama ang itlog sa iba pang nutrient-dense foods, leafy greens, dairy nuts. Manatiling hydrated at panatilihin ang balancing electrolyte intake. Para sa mga matatandang gustong natural na bawasan ng pulikat, ang itlog ay isang simple at epektibong karagdagan sa diet. Kaya sa susunod na maghahanda ng almusal, isaalang-alang ang pagdaragdag ng itlog sa plato. Isa ito sa pinakamahusay na pagpipilian para sa kalusugan ng kalamnan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa o ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-rekomenda akong mag-subscribe ka at iyo ng bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangalawang, pagkain, saging. Ang potasyo ay isang mahalagang mineral para sa pag-contract ng kalamnan, nerve signaling at fluid balance. Kapag bumagsak ang potassium levels, hypokalemia, ang mga kalamnan ay mas madaling mag-spasm at mag-cramp. Ang saging ay isa sa pinakamahusay na natural na pinagmumulan ng potassium. Ang isang medium-size na saging ay naglalaman ng mga fat na at 20 ml ng rekomendadong araw-araw na intake. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tamang potassium levels, ang saging ay tumutulong sa pag-regulate ng muscle, contractions, pag-iwas sa spasms, pagtiyak sa maayos na nerve communication para sa muscle control at pag-balance ng fluid levels na nagbabawas sa dehydration-related cramps. Para sa mga matatanda, ang pagkain ng 1 hanggang 2 saging araw-araw ay makakatulong ng malaki sa pagbawas ng dalas ng muscle cramps. Ano ang nangyayari kapag masyadong mababa ang potassium levels at paano ito nagdudulot ng muscle cramps? Ang potassium ay tumutulong sa pag-transmit ng electrical signals sa pagitan ng nerves at muscles. Kapag bumaba ang potassium levels, ang mga kalamnan ay nagiging sobrang excitable na nagdudulot ng madalas na cramping. Nagkakaroon ng disruption sa nerve, signals na nagpapataas, ng panganib ng involuntary muscle, contractions at nawawalan.
ng kakayahan ng mga cell na balansehin ng fluids na nagdudulot ng muscle stiffness. Pinakikita ng mga pag-aaral na ang mga matatanda ay mas mataas ang panganib ng potassium deficiency dahil sa reduced appetite, hindi sapat na dietary intake, side effects ng gamot, highly diuretics para sa blood pressure, labis na pagpapawis o dehydration. Sa pamamagitan ng pag-i-include ng saging sa diet, ang mga matatanda ay maaaring natural na ma-replenish ang potassium levels at suportahan ang normal na muscle function. Magnesium ay isa pang mahalagang mineral para sa muscle relaxation at nerve function. Tumutulong ito na bawasan ang muscle excitability, pag-iwas sa biglaang cramps, suportahan ang ATP production, pagbibigay ng enerhiya para sa muscle contractions, at i-regulate ang calcium at potassium balance na mahalaga para sa tamang muscle function. Ang bawat saging ay naglalaman ng 32 wadawamdang magnesyo na tumutulong sa pag-iwas sa muscle, tightness at spasms. Dahil maraming matatanda ang hindi nakakakuha ng sapat na magnesium, ang pagkain ng saging kasama ng iba pang magnesium, rich foods tulad ng nuts at leafy greens ay makakatulong sa pagbawas ng muscle, cramping at pagpapabuti ng recovery. Ang nocturnal leg cramps. Mga cramps na nangyayari sa gabi ay madalas na nauugnay sa electrolyte imbalances, mababang potassium, magnesium, mahinang circulation o dehydration. Dahil ang saging ay naglalaman ng potasyo, magnesyo at carbohydrates na sumusuporta sa hydration, ang pagkain ng isang saging hanggang 2 oras bago matulog ay maaaring makatulong sa pag-relax ng mga kalamnan, pagbawas ng cramp intensity, pagbalance ng electrolytes, paggiwas sa nighttime spasms, at pagpapabuti ng sleep quality sa pamamagitan ng pagbawas ng muscle tension. Paano nakakatulong ang vitamin B6 sa saging para sa nerve function at muscle recovery? Ang vitamin B6 ay isang key nutrient para sa nervous system health. Tumutulong ito sa pag-regulate ng neurotransmitters na kumkontrol sa muscle movements. Pagbawas ng inflammation, tumutulong sa mas mabilis na muscle recovery pagkatapos mag-ehersisyo. At pagpapabuti ng red blood cell production, tinitiyak na ang mga kalamnan ay nakakatanggap ng oxygen ng mahusay. Aning bersang ay nagbibigay ng 0.4 AP na migramo ng vitamin B6 halos 30% ng daily requirement para sa mga matatanda. Ipinakikita na sa pag-aaral na ang mababang vitamin B6 levels ay maaaring magdulot ng mas madalas na muscle cramping at spasms dahil sa nerve dysfunction, mas mataas na inflammation na nagpapadali sa pananakit at sa stiffness ng kalamnan at reduced energy production na nagdudulot ng muscle fatigue. Isang pag-aaral noong tuwa ng nagsabing ang mga matatandang may mababang vitamin B6 intake ay nakakaranas ng mas madalas na leg cramps dahil ang saging ay nagbibigay ng natural na pinagmumulan ng vitamin B6. Tumutulong ito na maiwasan ang nerve-related muscle issues. Paano nakakatulong ang saging? Nagre-restore ng potassium at magnesium levels na nagbabawas sa electrolyte-related cramps. Nagbibigay ng natural na asukal at tubig na nagpo-promote ng hidrasyon. Nagbabalance ng sodium levels na mahalaga para sa muscle contraction at relaxation. Para sa mga matatanda, ang pagpapanatiling hydrated at pagkain ng electrolyte-rich foods tulad ng saging ay tumutulong sa maayos na paggana ng mga kalamnan. Bagamtang saging ay sumusuporta sa hydration, dapat itong isabay sa sapat na pag-inom ng tubig. Kung ang muscle cramps ay dahil sa dehydration, ang pag-inom ng sapat na tubig ay kasing halaga ng pagkain ng saging. Para sa pinakamahusay na resulta, uminom ng hindi bababa sa 6 hanggang 8 baso ng tubig. Araw-araw at kumain ang saging kasabay ng tubig o coconut water na naglalaman din ng electrolytes. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng fluid at electrolyte balance, maiiwasan ng mga matatanda ang dehydration-related muscle cramps. Ilang saging ang dapat kainin ng mga matatanda araw-araw para maiwasan ang leg cramps? Ang ideal na dami ay nag-iiba ngunit sa pangkalahatan, ang isang saging araw-araw ay nagbibigay ng sapat na potassium at magnesium para suportahan ang muscle health. Ang 2 saging araw-araw ay maaaring makatulong sa mga madalas makaranas ng muscle cramps. Dahil mataas sa natural sugars ang saging, ang mga matatandang may diabetes ay dapat kumain nito ng moderasyon, kasama ng fiber-rich foods tulad ng nuts o whole grains para maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Para sa mga matatandang madalas makaranas ng muscle cramps, ang pagkain ng isang saging araw-araw
Pagpapanatiling hydrated at pagkain ng balanced diet ay makakatulong ng malaki sa pagpapabuti ng muscle function at pagbawas ng cramp frequency. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong pagkain, mga nuts at seeds. Bagamat at kilala ang mga pagkaing mayaman sa potassium at magnesium tulad ng saging at madahong gulay sa pag-iwas sa pulikat, ang mga nuts at seeds ay isa pang malakas na karagdagan sa dieta na makakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng kalamnan at pag-iwas sa pulikat. Punong-puno ng magnesium, potassium, protina at malusog na taba, ang mga nuts at seeds ay sumusuporta sa pag-relax ng kalamnan, sirkulasyon at balanse ng electrolytes. Tuklasin natin kung paano makakatulong ang almonds, pumpkin seeds, cashews at iba pang nuts upang panatilihing malakas at walang pulikat ang mga kalamnan ng mga nakatatanda. Maraming nakatatanda ang hindi nakakakuha ng sapat na magnesyo kaya mas madalas silang makaranas ng masasakit na pulikat sa binti. Ang mga nuts at seeds ay ilan sa pinakamahusay na natural na pinagmumulan ng magnesium, kaya madali itong paraan upang maiwasan ang pulikat. Halaga ng magnesium bawat isang onsa na serving pumpkin seeds, 168 mg apento ng pangaraw-araw na pangangailangan, almond 77 mg pangaraw-araw na pangangailangan, keso 74 na mg ng pangaraw-araw na pangangailangan. Yung pagkain ng isang maliit na dakot ng nuts, araw-araw ay makakatulong sa pagbalik ng magnesium levels at panatilihing relax at malusog ang mga kalamnan. Bagamtang saging ay madalas na iniuugnay sa potassium, maraming nuts at seeds ang nagbibigay din ng importanteng mineral na ito. Halaga ng potassium bawat isang onsa na serving. Pistaos at simig, almonds 200 ml, 160 mg. Electrolytes. Tulad ng magnesium at potassium ay nawawala sa pamamagitan ng pawis kaya mahalaga ang pag-replenish ng mga ito para sa muscle recovery at pag-iwas sa pulikat. Bakit mahusay ang nuts at seeds sa pagbalik ng electrolytes? Mataas sa magnesium at potassium sumusuporta sa muscle recovery. May malusog na taba na nagpapababa ng pamamaga ng kalamnan. Nagbibigay ng protina na tumutulong sa pag-repair ng kalamnan para sa mga nakatatanda na nakakaranas ng pulikat pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Ang pagkain ng isang dakot ng nuts o pagdaragdag ng seeds sa mga pagkain ay makakatulong sa pagbalik ng nawalang mineral at panatilihing walang pulikat ang mga kalamnan. Ang malulusog na taba sa nuts at seeds ay sumusuporta sa daloy ng dugo. Tinitiyak na ang mga kalamnan ay nakakakuha ng sapat na oxygen at nutrients para gumana ng maayos. Ang iyong mahinang sirkulasyon ay maaaring maging sanhi ng masasakit na pulikat sa binti lalo na sa gabi. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsumo ng nuts, maaaring mapabuti ng mga nakatatanda ang daloy ng dugo at mabawasan ang mga episode ng pulikat. Maaari bang mabawasan ng pagkonsumo ng nuts at seeds ang pamamaga na nagdudulot ng muscle fatigue at pulikat? O, ang chronic inflammation ay sumisira sa muscle tissue at nagpapadali sa pagkakaroon ng pulikat at pananakit. Ang mga nuts at seeds ay naglalaman ng antioxidants at anti-inflammatory compounds na nagpapababa ng oxidative stress sa mga kalamnan. Nagpapababa ng pamamagana, nagpapabilis ng muscle recovery at sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan ng kalamnan na pumipigil sa madalas na pulikat. Para sa mga nakatatanda na may chronic muscle pain o arthritis, ang pagdaragdag ng walnuts, flax seeds at almonds sa kanilang dieta ay maaaring magbigay ng natural na anti-inflammatory benefits. Pinakamahusay na nuts at seeds para maiwasan ang pulikat sa binte. Pumpkin seeds, pinakamataas sa magnesium, 168 mg bawat onsa. Almonds mahusay na pinagmumulan ng magnesium at potassium. Pistaos isa sa pinakamahusay na nuts para sa potassium, 2 mg bawat oz. Cases mataas sa magnesium at malusog na taba para sa sirkulasyon. Walnuts mayaman sa omega-3 na nagpapababa ng pamamaga ng kalamnan para sa pinakamahusay na resulta. Dapat kumain ang mga nakatatanda ng iba't ibang uri ng nuts at seeds upang makinabang sa iba't ibang nutrients na sumusuporta sa kalamnan. Gaano karaming nuts at seeds ang dapat kainin ng mga nakatatanda araw-araw para maiwasan ang pulikat sa binake?
Bagamat ang mga nuts at seeds ay napakamasustansya, mataas din ang calor content nito kaya mahalaga ang portion control. Inire-recommend ang pagkonsumo. Isang maliit na dakot 1 onsa ng nuts, bawat araw mga 20 almonds or 2 kutsarang seeds, iwisik ang mga seeds, flax seeds, chia, pumpkin seeds sa mga pagkain para sa karagdagang benepisy. Pinakamahusay na oras para kumain ng nuts at seeds para sa kalusugan ng kalamnan. Kasabay ng mga pagkain tumutulong sa nutrient absorption at balanse ng electrolytes. Bago matulog, maaaring mabawasan ang pulikat sa gabi sa pamamagitan ng pagpapanatiling relax ng mga kalamnan. Pagkatapos mag-ehersisyo, tumutulong sa pagbalik ng nawalang electrolytes at muscle recovery. Sa pamamagitan ng pag-inom ng nuts ng may katamtaman, maaaring maiwasan ng mga nakatatanda ang pulikat habang pinapanatili ang balanseng dieta. Mga dapat isaalang-alang mataas na calor content. Ang sobrang pagkain ng nuts ay maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang, kaya mahalaga ang portion control. Maalat o processed nuts, ang mataas na sodium content ay maaaring magdulot ng dehydration na nagpapataas ng panganib ng pulikat, allergies. Ang ilang tao ay maaaring may allergy sa nuts kaya dapat isaalang-alang ang alternatibong pinagmumula ng magnesium at potassium. Problema sa pagtunaw, ang mga nuts at seeds ay mataas sa fiber na maaaring magdulot ng bloating sa mga nakatatanda na sensitibo ang digestion. Solusyon: pumili ng unsalted, raw o dry roasted nuts at kumain ng may katamtaman upang makuha ang maximum na benepisyo sa kalusugan ng kalamnan ng walang side effects. Para sa mga nakatatanda na nais natural na bawasan ang pulikat sa kalamnan, ang pagkain ng isang maliit na dakot ng nuts o pagdaragdag ng seeds sa mga pagkain araw-araw ay maaring maging isang madali at masarap na paraan upang suportahan ang kalusugan ng kalamnan. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang inyong mga salubin. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo na ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang inyong mga kaisipan kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Siyang pagbabasa ng inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na